92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, kabayas. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging bestie ng mga above na binitawan. Siyempre walang iba yan, ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman tayo ay magkasama hanggang 12 midnight ngayong gabing ito. Ang oras natin, 11:32 na. Kamusta naman ang inyong naging Webes? Naging best ba? Aba, syempre. Dapat araw-araw is always best. Magandang gabi sa mga kabayos at baby kong taga Metro at Mega Manila na talaga namang nakatutok sa atin. Mga taga Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, San Juan, Pateros, Valenzuela, at ang mga taga Pampanga, mga Kapampangan, mga Rizaleño, Rizaleña, Caviteño, Caviteña, Laguna, Bulacan at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Kung nasaan mang lugar kayo, magandang gabi po. At ang mga avid listeners natin from our FM Radio Philippines app, maayong gabi sa inyong tanan. Kaya naman sa lahat ng Android user dyan, i-download nyo na ang aming app. Pumunta ka na sa Google Play Store at hanapin ang FMR Philippines. And tayo rin ay naka-livestream sa ating YouTube channel. Ayan, magandang gabi, Gloria Constantino Mesiano. Boss Noy na taga Malibay, Pasay City. Adrian Sabroso na taga Rosario, Cavite. Mary Delay. Erwin Cuenco. Nanliligaw DJ Ning, sabi niya. Sige ba, i-post mo lang yan. Sleepy Snowboarder, hi sa'yo. William Mortel. Burner TV. Happy 27th birthday sa Bessie ko na si Katrina Kubos. And happy birthday sa'yo, Katrina. Wish you more birthdays to come and good health. At sa lahat na nakikinig sa atin, hi Daniel Yap. Ayan, maparadyo man yan habang ikaw ay nagda-drive. Mga super natin, mga taxi driver natin, mga private vehicles na pauwi pa lang galing sa mga meetings nila, mga trabaho, mga errands. Mga super natin na magsisimula pa lang ng kanilang araw ngayon at yung mga nakapag-boundary na. Mga bus terminals, kayo po ay mag-iingat sa inyong paglalakbay. Siguraduhin lamang na kayo ay may sapat na tulog. At syempre, presence of mind. Dahil importante yan. Mga vendors natin na nagsisimula na ng kanilang trabaho ngayong oras na ito sa mga wet markets natin. Mga security guards na nabubuhayan na naman ng dugo. Oo, maganda yan. Para buong shift ninyo, alive na alive kayo. Mga convenience stores, mga police stations. Magandang gabi po sa lahat ng kapulisan natin. At sa lahat ng baby ko. Ay, kinilig siya. Ako din kinikilig, hindi ko din alam bakit. O dahil di ko man kayo nakikita, pero nararamdaman ko yung mga energy ninyo na mga nakangiti. Gusto ko yan, at least kahit papaano. Nakakatulong ako sa inyo para maka-distress kayo ng pagod. Maka-distress kayo ng mga kung ano-ano mang stress yan. Kaya naman, pakatutukan nyo ako, wala nang lipatan, hanggang 12 midnight lang naman tayo. At ito na ang pinakahintay ngayong gabing ito. Sino kaya ang nag-confess?
At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, good evening sa'yo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Girly. Isa akong tahimik na housewife sa Cavite at avid listener mo gabi-gabi dito sa 92.3 FM Radio Manila. Naglakas loob akong sumulat dahil nakaka-relate ako sa mga confessions na binabasa mo. Sa totoo lang, DJ Main, ngayong gabi, ako naman ang maglalabas ng aking kwento dito sa programa mo. Matagal ko nang bitbit ang isang lihim, isang kasalanan na hindi ko alam kung kailan ko kakayaning itigil. May asawa po ako, si Jonas. Hindi niya tunay na pangalan. Mabait siya, provider, at wala akong masasabi sa pagiging ama niya sa aming mga anak. Pero bilang asawa, para akong naging multo sa bahay. Wala na ang dating lambing. Wala na rin ang kahit simpleng halik o yakap. Para na lang akong tagaluto at tagalaba. Hindi ko naramdam na babae pa ako sa paningin niya. Sinubukan kong unawain siya dahil lagi siyang busy sa trabaho. Hindi ko na nga maalala kung kailan ang huling beses na siya ang unang nagyaya sa amin para magtalik. Hanggang dumating si Francis, isang matalik na kaibigan ni Jonas. Matagal na silang magkaibigan, parang magkapatid kung magturingan. Kung minsan nga ay hindi na sila mapaghiwalay dahil sobrang close talaga. Magkasabay silang namulat sa mundo. Palagi silang magka-teammate sa basketball at madalas ding partners in crime sa inuman. Madalas dumadalaw si Francis sa bahay kapag wala si Jonas. Doon kami nagkukwentuhan. Alam kong mali, DJ Main, pero si Francis ang aking tagapakinig sa mga hinanakit ko. Siya ang nagpangiti ulit sa akin at sa isang gabing hindi ko malilimutan, nag-inuman kami. Nagkapaan ng damdamin at nauwi sa isang malaking kasalanan. Naka-duster lang ako noon since nasa bahay lang naman kami, hindi na ako nagsuot ng panloob. Habang nasa inuman ay nagpaalam si Francis para makigamit ng toilet. Sinamahan ko naman siya. Naghintay ako sa labas at hinantay ko siyang matapos. Dahil sa epekto na din ng alak ay medyo malakas na ang loob ko. Sa totoo lang, kanina ko pa ini-imagine na ginagawa namin ang bagay na ginagawa lang naming mag-asawa. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bago pa siya lumabas ng toilet ay bigla ko siyang itinulak pabalik sa loob. Hinubad ko agad ang suot kong duster, sabay sabi na, "Napakainit ng pakiramdam ko. Gusto kong paliguan mo ko. Handa akong saluhin ang lahat ng likido mo." Napakasarap at napakainit sa pakiramdam. Basang-basa ako sa loob ng CR namin kaya minabuti din naming maligo. Pagkatapos naming gawin ang isang kababalaghang makasalanan. Naulit pa ito. Hindi lang minsan, ilang beses rin.
Sa kanya ko naramdaman na buhay pa pala ako bilang babae. Sa kanya ko naramdaman yung init, yung pagnanasa, yung atensyon na matagal ko nang hinahanap at nawala. Pero sa bawat umaga, ginigising ako ng aking konsensya. Tuwing nakikita ko si Jonas at ang anak namin, unti-unti akong kinakain ng konsensya. Kaya ngayon, DJ Main, humihingi ako ng payo. Masama ba akong tao kung pinili kong magmahal sa maling tao dahil sa kakulangan ng asawa ko? Dapat ko na bang tapusin ang lahat kay Francis? Payuhan mo naman ako, please. Handa akong tanggapin ang iyong sasabihin kahit husgahan mo pa ako. From Girly of Cavite. Hinanap niya ang gusto niyang atensyon at init sa iba na hindi na nabibigay ng kanyang mister. Tama ba yun? At doon pa sa kaibigan at hindi lang kaibigan, I think parang tinuturing na rin itong kapatid ng kanyang asawa. Medyo mabigat. At nakakatakot ang kanyang pinasok na sitwasyon. Pwedeng-pwede kayong magbigay ng inyong komento kay ating letter sender na si Girly. Dito sa ating live stream sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio, Manila. Alam mo, Girly, lahat naman tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may kahinaan. Kaya huwag kang mag-alala, sino ba naman ako para husgahan kita, 'di ba? At dito sa iyong confession, ramdam ko yung sakit at pangungulila mo. Isa kang asawa na matagal nang hindi nararamdaman na asawa pala siya. Isa kang babae na matagal nang hindi pinapansin bilang babae. Well, actually, maraming kagaya mo ang nakakaranas din ng ganyan, Girly. Tahimik lang sila, tinitiis, umaasa at minsan napupuno din dahil nga tao lang naman tayo. Pero Girly, sa bawat desisyon nating pinipili sa pagitan ng tama at mali, may kaakibat itong kabayaran. May consequences yan. Oo, kulang si Jonas, ang iyong mister. Oo, naging bulag siya sa pangangailangan mo bilang isang partner, isang asawa, isang babae. Pero hindi rin dahilan ang kakulangan niya para itama ang ginawa niyong kasalanan ni Francis. Dahil sa huli, ikaw pa rin ang lumabag sa sumpaan niyo bilang mag-asawa. At mas masakit pa, kasama pa yung taong tinuturing niyang kapatid. Huwag mong gawing permanenteng solusyon ang isang pansamantalang aliw. Ang mga sandaling kapiling mo si Francis ay maaaring, oo, masaya, masarap, may thrill, nakakabuhay ng dugo. Pero after nung mga nangyari sa inyo, anong naramdaman mo? Masaya ka ba? Di ba hindi pa din? Mas nangibabaw pa rin yung konsensya mo at ang mahirap niyan, hindi ka niyang papatulugin gabi-gabi. Wala kang peace of mind. Ang hirap pa naman nun. Yun pa naman ang pinaka-importante sa atin bilang tao, ang ating peace of mind. Minsan kasi ang akala nating pagmamahal ay distraction lang pala sa tunay nating emptiness.
bigat niyan dahil may anak kayo. Isipin mo anong klaseng modelo ng pag-ibig ang gusto mong matutunan ng anak mo. Kasi sa tahanan yan magsisimula. Wala ka mang sabihin. Ang mga bata ngayon, napakatalino na mga yan. Kaya nilang bumasa ng mga actions natin, ng gestures natin, kaya nilang makaramdam. Anong gusto mong ituro sa anak mo? Tiwala? Respeto? O pagtataksil? Sabi ko nga kahit hindi mo sabihin sa kanya yan, alam ng anak mo yan. Lalo na siya ay nagkakaedad at nabubuo ito sa isipan niya. Hindi mo man sabihin sa kanya, mararamdaman niya kung may lamat sa pamilya ninyo. Kung dumating ang panahon na malaman niya ang totoo, paano mo haharapin ang anak mo? Yan dapat ang tanong na dapat mong paghandaan bago pa man lumalim itong sugat na iyong ginagawa. Ito sabi ni Boss Noy, layuan mo siya habang maaga pa at nang hindi sumambulat sa isang iskandalo. May mga anak kayo, maawa ka naman sa anak mo. Grabe naman yun, BBS. Hello, baby. Lalo akong nilalamig sa boses mo. Grabe naman yon. Hindi ka ba nilalamig dito sa istorya ni Girlie? Balik tayo kay Girlie. Masama ka bang tao? Well, hindi kita tatawaging masama. Pero masasabi kong nagpadala ka sa kahinaan mo. At ngayon, nararamdaman mo yung konsensya. Magandang senyales din naman yan. Kasi ibig sabihin may natitira pang tama sa puso mo. At yan ang pwede mong maging simula sa pagbabago para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, especially para sa anak mo. So ano ba ang tama mong gawin ngayon? Well, I know and I'm sure alam mo. Ayaw mo lang gawin. Ang tama mong gawin is tapusin yung relasyon mo kay Francis. Kasi hindi ito pagmamahal. Ito ay pagtakbo sa realidad. At sa bawat araw nagpapatuloy kayo, lalo lang lalalim ang sugat na posibleng hindi na maibalik pa. Kaya wag mo nang palalain pa ito. Prevention is better than cure, ika nga. Then harapin mo si Jonas, itong asawa mo. Hindi para aminin agad ang lahat, kundi para pag-usapan kung saan kayo nagkulang. Baka may pagkukulang ka din. Minsan hindi tayo aware sa ating mga kinikilos. Akala natin sapat na yon. Pero sa ibang tao minsan nakaka-offend tayo, nakakasakit tayo, pero para sa atin ay hindi pala. Pero kailangan nating i-adjust yon para doon sa partner natin. At ganun din yung sinasabi ko, baka may pagkukulang sa'yo. Kaya ganito, nawawala yung init. Kasi hindi pwedeng isang tao lang ang gumawa ng init. Dapat parehas kayo. Dapat kayo yung magkaroon ng teamwork. Kayo ang magkakampi. At kung may pag-asa pa kayong ayusin ang inyong pagsasama,
mo kasalanan hanapin ang init at atensyon. Pero may tamang paraan para gawin ito at hindi ito ang pagtataksil, lalong-lalo na sa kaibigan niya o tinuturing niyang kapatid. Masakit na nga na pagtaksilan ka, 'di ba? Sa ibang tao. Mas masakit lalo 'yun kung sa pinagkakatiwalaan niyang tao. Doon mo gagawin. Kung hindi ka naman na masaya sa relasyon ninyo, huwag kang magstay. Tapos mag-cheat ka? Much better umexit ka na lang. Maghiwalay na lang kayo ng maayos, at least nandun pa rin yung respeto. At syempre yung pinagsamahan ninyo. Mahirap nga din naman kasing ipilit ang sarili natin sa isang relationship na mag-i-stay tayo pero hindi na pala tayo masaya. Mahirap din magstay sa isang relationship dahil para na lang sa anak mo. Pero sa sarili mo ubus na ubus ka na. Mahirap din ipilit ang isang sarili sa isang relasyon na wala na talagang pupuntahan. Paano naman ang happiness mo? Kaya nga pwede kang umexit ng maayos. At one step at a time. Ipaintindi mo sa anak mo bakit nangyari ang bagay na hindi nyo na naipaglaban ng kanyang tatay. Kesa buo kayo tapos may ganyan kang sitwasyon, mas lalong masakit sa anak mo. At mas magiging pangit ang tatatak sa memorya ng bata at daladala niya ito hanggang sa paglaki niya. Sabi ni Daniel Yap, hindi naman huli ayusin yung pagkakamali mo. Lahat ng bagay dinadaan sa mabuting usapan. Kausapin mo na lang yung asawa mo, si Jonas. Isipin mo yung mga anak mo, girlie. And yung isa sa pinaka-importante, girlie, hanapin mo yung sarili mo. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina, kundi bilang ikaw. Dahil minsan mas nauuna tayong magmahal sa iba kaysa mahalin ang sarili natin. Lahat tayo may kasaysayang pilit nating itinatago sa dilim. Pero kahit gaano pa ito kabigat, laging may liwanag na naghihintay. Basta handa tayong huminto, magpatawad, at magsimulang muli. So hindi pa huli ang lahat para sa'yo, Curly. At kung willing ka namang ipaglaban ang pamilya nyo at ang pagmamahal mo kung may natitira pa dyan sa puso mo para dito kay Jonas, kausapin mo siya. Hindi para umamin agad kundi para magsimulang magsabi ng totoo mong nararamdaman. Ano pang sense na kayo ay mag-asawa? Ano pang sense yung till death do us part? Through thick and thin. Best and worst. Mga sinumpaan ninyo, mga vows ninyo. Kung hindi mo kayang i-share, i-open up ang sarili mo para sa kanya. Kasi kahit kanino ka mag-rant, even sa akin, hindi ko kayang sagutin ang bawat o ang lahat ng iyong question. Dahil hindi ako si Jonas, hindi ako ang iyong asawa. At ang makakasagot lang niya ng buong buo, yung asawa mo. Hindi niya mababago ang hindi niya alam. Baka kaya siya lumamig. Baka may dinadala pala ito. May takot, may stress. At hindi niya rin alam kung paano ka ulit mapapasaya. Kaya the best is
Be open kay Jonas. Be open sa nararamdaman mo. Open communication. Yun ang kulang sa inyo. Di ba pwede mo naman sabihin sa kanya na, namimiss ko na yung dating tayo. Yung yakap mo. Yung lambing. Parang hindi mo na kasi ako nakikita eh. Di ba kalmado? Hindi ka na-pressure, wala kang dinidemand, kundi sinasabi mo lang yung totoong nararamdaman mo. Minsan ang pinakamahirap na pag-uusap ang nagsisimula ng pinakamatinding pagbabago. Kung ano yung kinakatakot mo, huwag mong hayaang matakot ka. Yun ang harapin mo. And I think natatakot kang magpakatotoo sa nararamdaman mo. Kaya maging matapang ka lang at magpakatotoo. Walang silbi ang guilt kung hindi ito madadala sa'yo sa pagbabago. Pero tandaan mo, girlie, hindi ka masamang tao. Isa kang taong nagkulang, nasaktan at nadala. Pero kaya mong bumangon, kaya mong bumawi, kaya mong piliin ang tama kahit masakit. Minsan hindi sa dami ng ginagawa nating tama nasusukat ang tunay na lakas natin, kundi sa tapang natin itigil ang isang bagay na alam nating mali, kahit minahal na natin ito ng totoo. People don't cheat when they are loved. They cheat when they feel invisible. At sana naliwanagan ka na, girlie. Maging matapang ka lang na i-open up ang totoo sa asawa mo. At pag-usapan nyo lang itong mabuti. At lahat yan, masusolusyonan yan. Basta willing kayong parehas na dalawa. Maraming salamat, girlie, sa pag-confess mo. Kaya naman sa mga gusto magpadala ng confession nila kay DJ Main, ipadala nyo yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, o hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Thank you so much, Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines, Yes, Free came Apple to Apple, at pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Main Eugenio. At dito sa inyong favorite, lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa atin. Samahan niyo ulit ako bukas for another Main Confession. Monday to Friday yan, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi ng, good night, baby. I love you. May mga gabing kahit kasama mo ang taong pinili mong makasama habang buhay, parang may kulang. Parang may nawawala. At sa katahimikan ng gabi, may boses sa loob mong nagtatanong, hanggang kailan ako magpapanggap na buo kami kung matagal na akong wasak? Hindi lahat ng pagtataksil ay nagsisimula sa tukso. Minsan nagsisimula ito sa gutom, sa emosyon, sa atensyon at pagmamahal. Pero ang pinakamasakit, yung ikaw na ang nakasakit, pero ikaw din yung tuluyang nasaktan. Dahil kahit saglit mong nahanap ang init, wala itong katapat sa lamig ng konsensyang naiwan.